At ngayon, dadako na tayo sa... Meron na ba kayong dalang envelope? Saan? Nasaan nga? Patingin, patingin, pataas. Pataas. Ay, kakaunti nagdala eh. Kakaunti may dalang envelope. So, isang verse ang gusto kong banggitin. Ano yung verse kung saan nagpapatunay ng pagmamahal ng ating Diyos Ama sa atin? May isang verse doon. The John 3:16. Diba? Ano yung John 3:16? Sabay. Love the world, for He believes in Him will not perish but will have eternal life. May two big words doon. Doon sa John 3:16. Ano yung dalawa? Two. Taas ang kamay. Sino gusto sumagot sa akin? May two big words doon na nagpaparamdam ng ng kung gaano kabuti ang Diyos. Sino? Asan? Wala. Love, two ang sabi ko. Ano? Two big words. Yung quality ng ating Panginoon. Ay, wala nakasagot. For God so loved the world, so He gave His only begotten Son. Ano yung two big words? Ano pa? Isa pa. Love at saka yung isa pa ano? Unang tumayo. Sige, tayo. Ano yung isa? Yung isa pa? Okay. Bigyan ng jacket yan. Hindi, biro lang. May prize ka sa akin. Ayaw nyo tumayo, ha? Gusto nyo pa? Isa pa? Isa pa? Huwag kayong umuwi mamaya. Marami yan. Ha? May prize ka sa akin. Puntahan mo ako mamaya. Yun, kasi bagal nyo eh. Ayan, sabi nga, ang pinaano sa atin, ang tinuturo sa atin doon is yung pagmamahal at pagbibigay. Di ba? Yung dalawang word na yun, di dapat maghiwalay. Alam nyo ba yon? Pag may pagmamahal, pwede ka mag-sacrifice. Magbibigay ka. Di ba? If you love, you will give. Gaya ng ginawa ng Panginoon, ng ating Diyos Ama, mahal niya tayo, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yung gave. Kung ikaw ay, sabi nga kung ikaw ang magbigay ka ng may pagmamahal at kagalakan. Dahil, hindi rin yun magiging kasi God sees our heart. Kung magbibigay ka ng walang hindi out of love, parang hindi sa Panginoon, di ba? Kaya kailangan you give out of love. And you love, if you love, you will give. Tama ba? Yes. And if you give, you should give out of love. So, bahagi silang magkadikit. So, ngayon, kasi alam ko, meron tayo mga tatawagin ko na yung ito na yung paraan. Ito na yung isang part. Tayo ang magbibigay. Gagawin natin out of love sa Panginoon. Pangunahan tayo ni Sister Beth. Praise the Lord. Tunay, di ba, pagka-Christmas, naririnig natin, give love on Christmas Day, di ba? Laging naririnig natin sa kanta yan. Pero bago ako mag-pray, gusto ko po muna na, ito na yung opportunity. Kasi December ngayon, para dun sa natin, para dun sa amba na, yung ating About the Church Fund, bilang treasurer po, gusto ko po na maging transparent sa inyo. Ano po yung nangyari, ano yung na-accomplish natin ngayong 2014. Kasi po nung 2011 po, na-turnover sa akin yon na maging treasurer. Ano po talaga yung panahon na yon? Halos wala pong church fund, negative pa po na pambayad ng kuryente natin. Yung wala pong yon. Papel lang po yung hawak ko, computation lang, pero wala pong pera. Tapos po, 2012, ganun pa rin po, halos break even. Yung natin, yung sa church fund, then yung ating pambayad sa kuryente, ganun. Wala pa rin pong church fund.
Pagdating po ng 2013, nung December po, nagkaroon po ng konti. Ayan, meron nang natira. Tapos po, nakakatuwa po, pagdating po ng 2014, talagang kumilos po ang Panginoon sa bawat isa, sa bawat member, sa bawat tapat na nagbibigay po ng tithes and offering. Kasi po yung nagkaroon po tayo ng problem about dun sa natin, about sa BIR, kasi po dapat update yung ating certificate of registration. Then hindi po tayo makapag-renew kasi po meron pong kailangan maayos po yung natin, yung ITR ng huling submission po natin is 2009. Then yung 10, 11, 12, 13, po yun, kailangan yun, masubmit din po sa BIR. Then submit po natin yun noong April 2011. So na-update po natin yung 2013, yung lahat po na naiwan. Then yung 2014 po, hindi po natin yun po yung pinoproblema ni Pastor Greg, hindi po natin ma-update yung ating COR. Kasi po, yun nga, may kailangan pong bayaran. Kasi hindi po tayo nakagamit ng books of accounts mula nung 2008 ay 9, ganon. So nagkaroon po ng penalty, parang nabigla na lang, nagkaroon po ng sa hindi paggamit, kailangan po magbayad tayo sa BIR ng 30,000 at saka po 10,000. So total po is 40,000 na pag hindi po natin nabayaran yung sa BIR, hindi po tayo makakapag-renew. So hindi tayo update. So para namang ang pangit, diba, na hindi tayo hindi tayo nakapag-comply sa BIR. Pero purihin po ang Panginoon kasi po tunay po na ang bawat pong isa tumugon po para po na nabayaran po natin yung 40,000 na yon sa tulong po yun sa pledges po ng mga leaders, adult and youth, tapos yun po, then yung church fund po. So nabayaran po natin yung 40,000 at dahil po doon, ngayon, yung last December 10 po, na-renew na po natin yung ating COR, may bago na tayong COR, update na po tayo. Then nakapagpagawa na rin po tayo ng resibo na gagamitin po for 2014. So, klaro na po tayo. So, napakabuti po ng Panginoon kasi hindi po tayo ang hirap pong i-renew ng COR na ang dami pong dadaan ng RDO officer na pag hindi tayo bayad, hindi tayo makarenew. So, praise God po. Kasi talaga nag-provide po ang Panginoon sa bawat isa na gustong magbigay. Na yun po, na halos po na yung buong, bago po natin naayos yung COR na yun is gumastos po tayo ng halos 50,000. Kasi po meron pa rin tayo binayaran sa accountant last, yun po, itong taon na to, na maging maayos po yung ating ITR. So yung darating po na 2015, meron na po tayong gagamiting book of accounts. I-register na po yun sa January, bago mag-January 10. Ayun po. So isang malaki pong pagpapala yun na ang hirap pong gawin yun kung wala tayong financial po. Pero po rin po ang Panginoon. Kasi yung from 2011 is wala tayong hawak na pera. Pero itong 2014 po, isang malaki pong pagpapala. Amen po ba yun? Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Sa bawat po ayan po, kung makikita niyo po yung chart. Ayan, yung 2011 po, ayun po. Tapos yung 2012, 2013, konti. Then yung 2014 po, ang laki po nung pag nakita niyo yung chart, ang laki po nung pagbabago. Kasi po, dati ang hawak ko lang po talaga is listahan. Pero praise the Lord po. Ngayon po namang problema na ako kasi kailangan na yung pera yun, maingatan kong hawakan. Kasi po sa Panginoon yun eh. Ang hirap po kasi ang humawak ng pera na hindi mo personal. Pero, ayun po, purihin po ang Panginoon. Tulay po na napakabuti niya doon sa bawat isa na na nagbibigay. So yun lang po. At yun po, naka-update naman po yung ating mga expenses na monthly po, magpo-post po kami doon sa likod, doon pakitingnan niyo lang po doon sa bulletin. Na pag may time po kayo, pwede niyo pong tingnan saan napupunta yung ating church fund. So nais ko lang po na yon na malinaw po para sa atin kasi bahagi po tayo ng kongregasyon na to. So, yun po. Sabi po sa Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God. Anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So, tunay po na yung faith po. Na para ma-please natin ang Panginoon, kailangan nandun yung faith natin. At tunay po na ang salita po ng Panginoon, yung tithes po ay nagpo-prove po na ang salita po ng Diyos ay totoo. Yung sinabi kami ni Mr. Sandy na
ayun, na magbibigay tayo out of love. Kasi mahal natin ang Panginoon. So yung tithes and offering natin, nagpapakita na pagmamahal natin sa Panginoon. Na wag po natin, yung po sa hindi pa nakakatry po na makapagbigay po ng kanilang tithes and offering, na iisipin po nila na saan ba ito mapupunta. Wag niyo, ang Diyos po ang nakakaalam sa ano natin, sa puso natin. So bali, kailangan na manampalataya tayo. Tapat po ang salita ng Diyos. Hindi po siya nagkukulang sa atin. Tunay na siya po yung nagpo-provide ng lahat ng kailangan natin. Pero hindi naman po pwede na ibibigay ko ito ngayon. Parang halimbawa, ibibigay ko yung tithes ko kasi bukas kailangan ko ng 10%. Parang dodoblein. Hindi po ganon. Darating po yung pagkakataon na kung tapat kayo nagbibigay sa Panginoon sa oras na kailangan nyo po, ang Panginoon po hindi nawawala ng paraan. Lagi po siyang, may paraan po siya kung paano ipoprovide yung lahat ng kailangan natin. Once po na maging tapat tayo sa Panginoon. So, amen po ba? Ready na po ba tayo na magbigay? Sige, samahan niyo po ako sa prayer. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Tunay nga na napakabuti mo, Panginoon, sa amin sa isang buong taon, Panginoon. Na salamat na natapos namin yung aming kailangan na gawin, yung aming registration, Panginoon. Tunay na ikaw ang nag-provide sa bawat isa, sa bawat tapat, Panginoon, na yung anak na nagbibigay sa iyo, sa bawat tumugon dun sa kailangan. Panginoon, maraming salamat sa iyo sa lahat ng resources na meron kami, na tunay na ito ay sa iyo lamang galing, Panginoon. Hindi ito dahil sa aming lakas, kundi, Panginoon, sa tulong mo, sa biyaya mo, sapat, Panginoon. Sapat ang tulong mo para sa aming, Panginoon. Napakabuti mo sa lahat ng oras. Kaya narito po kami, Panginoon, ang bawat isa. Ang bawat isa po na magbibigay, ang hahakbang. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ang may mga hanap buhay. Patuloy mo po na i-bless. Ang may mga negosyo, Panginoon, pagpalain niyo po. Ang may mga trabaho, patuloy na yung promotion, Panginoon, ipagkaloob mo sa kanila. Yung mga wala pang trabaho na maghahanap, Panginoon, tugunin mo yung kanilang pangangailangan upang sa susunod na pagkakataon na experience nila, Panginoon, kung gaano kakatapat kung kami isusunod sa iyo, Panginoon, sa tapat na pagbibigay. Napakabuti mo sa bawat isa. Lord, pagpalain niyo po ang salapi na malilikom, na patuloy na ito ay magagamit sa patuloy na ikalalawak na yung gawain, Panginoon. Na kami ay magkakaroon ng pag-asa, Panginoon, na mas lalago pa kami, Panginoon. By giving, Panginoon, naniniwala po kami na tapat ng iyong salita. Na mahal ka namin, Panginoon, ito ay paraan ng pagmamahal namin sa iyo, Panginoon, itong pagbibigay na ito. Kaya maraming salamat po. I-bless niyo po ang bawat isa. Ikaw po ang magpala. Panginoon, wala po kaming ibang masabi, Panginoon, kundi salamat sa iyo dahil napakabuti mo. Salamat sa iyong anak na si Jesus, Panginoon, na ngayon ay ginugunita namin ang pagdiriwang, na nagkaroon kami ng tagapagligtas, Panginoon, na ito ay pagpapakita mo sa amin ng pagmamahal. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Purihin ka, purihin ang dakilang pangalan. I-bless niyo po ang bawat isa. Lahat ng narito, Panginoon, hindi po kami uuwi, Panginoon, hindi dala-dala yung pagpapala na nanggagaling sa iyo. Lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon, pagpalain mo, physical, emotional, financial, Panginoon. Ikaw po ang mag-bless sa bawat isa. Maraming salamat, Lord, ang lahat ng ito. Dinadalangin ko po sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. I agree with Sister Beth. Actually, matagal ng panahon. Matagal ng taon na bogus ang Life of Jesus. Kasi hindi tayo nakaka-register. Pero sa biyaya ng Panginoon, lahat naman yan nanggagaling sa Panginoon. Sabi nga doon sa Malakias, di ba? Test me on this. Subukan nyo ako dito. Yon. At ngayon, meron isa pa akong tatawagin. Bago tayo magkasayahan mamaya, eto pa. Sabi nga natin kanina, ano sabi ko kanina? If you love, you will give something. Di ba? You will sacrifice something. Kanina, nagbigay tayo, we give out of love. So ito rin, may papaliwanag si Pastor Edwil sa inyo. Praise the Lord, hallelujah. Hindi po to message, mga kapatid. Masaya ba kayo? Siguro iniisip nyo yung ano natin mamaya. Ngayon po, mga kapatid, ito yung pagkakataon na alam nyo po, mga kapatid, minsan na nabahagi ko sa inyo na hindi sa lahat ng panahon ang tao ay masaya. Mayroon din pong malungkot. At magpapasalamat tayo sa Panginoon na sa mga oras na ito, masaya tayo. Dahil marami po tayong mga kababayan na yung kanilang mga ngiti may bayad. Yung kanilang mga ngiti, mga kapatid, binibili.
Pero sa ganitong pagkakataon, ako'y kumakatok sa inyong mga pintuan ng inyong mga puso na mayroon po tayong kapatid na ika nga nagpahinga na. Nagpahinga na at alam ko po na hindi na po natin siya makasama. Nagbakasyon na po siya. Sa madalit salita, hindi na siya humihinga. Patay na siya. Siyempre, hindi na humihinga, ano. Ngayon po, napapansin po niyo yung babae rito, nakaupo dati. Yung Sister Ellie. Siya po'y binawian ng buhay nung nakaraang linggo. Bagamat matagal na po siyang hindi natin nakasama kasi po siya ay nagkakasakit, nakahiga na lang po. Kaya ako'y humihingi sa inyo ng assistant. Hindi po regalo ha, pera. Para po doon sa kanyang mga anak. Dahil sila po'y walang-wala rin po. Sila po'y mahabang panahon na nag-alaga sa kanilang nanay at hindi na po nakapagtrabaho, nag-resign na po yung anak. Kaya humihingi po sila ng tulong. Ito na yung pagkakataon na tayo ika nga ma-extend yung tulong natin sa kanila. Ito yung pong tinatawag na, yung extra giving, ito yung tinatawag na extraordinary blessing. Unexpected blessing. Kaya, siguro bago tayo magbigay, manalangin muna tayo. Yuko natin mga ulo. Thank you, Jesus. Blessed be your name, O God. Hallelujah. Diyos na banal ang mga pangyarihan, kami po'y nagpupuri sa iyo. Kami po'y nakikidalamhati sa aming kapatid, Lord, na sa mga oras ito, Panginoon, sila'y dumanas sa mga pagsubok, O God. Alam po namin, Panginoon, na ang hangganan ng aming hininga, Panginoon, ito po yung umpisa ng aming pangalawang buhay, Panginoon. At alam namin, Lord, na mayroon po kayong napakagandang programa para sa amin. Mayroon po kayong inilaan na mansion ayon sa iyong salita, Panginoon, para sa iyong mga anak na sumusunod sa iyong kalooban. Pagpalain din po ang aming mga kapatiran na sa loob ng church na ito, Panginoon. Katukin mo muli ang kanilang mga puso. Ipadama mo sa kanila, Panginoon, ang concern sa aming mga kapatiran na sa mga oras ito, Panginoon, nagkaroon ng nagdadalamhati, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon. Alam po namin, Lord, na ang lahat ng aming ginagawa ay hindi mababaliwala sa iyong paningin. Umaasa kami ng iyong pagpapala ay nakalaan sa iyong mga anak. Ito ang dalangin, kasamang pasalamat sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Sige po kung dito po tayo magbibigay. Kung mayroon po kayong bibigay. Siya yung naalala ko, Sister Ellie, siya yung mahilig magsayaw pag nagwo-worship. Minsan nabanggit yata ni Pastor Do ng mga kabataan, gusto siyang gayahin pag nagwo-worship siya. Yun, sabi nga there is a time for everything. Tama? May time ng kalungkutan at may time ng kasiyahan. Alam naman natin na nakakilala sa Panginoon, nagpatuloy sa Panginoon, kaya lang hindi nakakasama dahil may sakit. Pero alam ko na kanyang isip at puso ang Panginoon. Kaya alam ko na masaya siya kung saan man siya naroroon. Amen ba? So, isang palakas na palakpak para sa ating Panginoon. Yan. Salamat. At ngayon, dadako na tayo sa... Wala na ba? Wala na. Ito na yon. Sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Naka-ready na kayo? Di pa eh. Naka-ready na kayo, mga kapatid? Ayun. So ngayon, yung naatasan na magpahayag ng message, yung pinag-revealan ng Panginoon ng kanyang message, walang iba, kundi ang masipag, matyagang pastor ng mga kabataan. Diba? Matyaga ba? Siya yung ating church administrator, at siya din yung pastor na nag-handle ng worship team. Kaya siya yung napakasipag na pastor na anytime na tawagin mo, anytime kung minsan nauutusan, minsan
Eran pastor ba? Kaya salamat sa Panginoon, meron tayong kagaya ng ating Pastor Don Ferraren. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Sabi ko kay Lloyd, siya na lang ang mag-preach kasi mas maganda yung forma niya sa akin. Sabi ko, Pasko naman ngayon di ibahin naman natin yung, yung format. Tayo manalangin. Lord, salamat o Diyos sa umagang ito. Patuloy o Diyos na buksan mo ang aming puso. Buksan mo, Panginoon, ang aming pakinig, Lord God, upang malaya naming maranasan ang iyong kapahayagan sa umagang ito, Lord God. Tinataas namin o Diyos ang gawain ito, Lord God, na patuloy na ikaw ang maghari, ikaw ang mahayag, ikaw ang maluwalhati. Salamat, Panginoon. Itong aming dalangin. Manguna ka, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hindi po ngayon yung tawag doon, mahal na araw. Pasko, magpapasko na po. Kaya palakpak ng magpapasko na po. Hallelujah. Sabi nung ating pastor doon sa likod, sabi niya, inano niya ako, inorasan niya ako. Sabi, yung isang page, 15 minutes lang yan, ha? Tapos yung isang page, 15 minutes, kaya 30 minutes lang. Wala na po akong magagawa, gagawin natin yan. Sabi mo sa katabi mo, masaya ka ba? Ano ang masaya? Ano ang kinasasaya mo sa iyong buhay? Ay, nandiyan ang ating Pastor Greg, buti nakaabot. Bigay ko na kaya. Siya talaga dito, Amen. Hallelujah. Naalala nyo nung tayo ay yung mabata pa naman tayo, pero mahalaga sa atin ang araw na darating na ito. Marami nag-aabang. September pa lang talagang tuwa ka na, magpapasko na. Mula sa paningin, pang-amoy, pakiramdam, iniisip mo na, amoy Pasko. Pakiramdam Pasko. Diba? At lahat yan ay may kinalaman sa pisikal na aspeto, may kinalaman sa sanlibutan na aspeto, at kadalasan, nung tayo ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, mga bata pa tayo, ni-expect natin lagi kung ano ba yung meron, ano ba yung essence ng Pasko. Naku, sa akin, nag-goyo ako dati, kala ko totoong may Santa Claus. Oo, hindi wag si Lloyd. Ibang klase yan At kailangan maglagay ka ng medyas, kahit anong tsurang medyas pa yan, Sa pagising ko, mayroong baril-barilan. Yung pala, lola ko lang nang nagbigay ng pera para ibili ng laruan. Hanggang sa pinaniniwalaan ko yun, alam ba, yun ay mga uri para mula pagkabata ay dinadaya ka na para yung totoong kahalagahan ng Pasko o yung reason o dahilan ng Pasko ay mabura sa ating isipan, At minsan, piyesta ng Angono, meron doong parang tulay papunta doon sa simbahan. Mahilig kasi kung makapamiesta dati, parang kayo lang, mga kabataan, nakakilala na sa Panginoon, pero namimiesta pa rin. Ayan. Napadaan ako doon sa may parang tulay, papunta ron sa, ibang tulay yun yung parang hanging bridge. Ewan ko kung meron pa yun sa Angono. Biglang merong mama nagbebenta ng baby Jesus. Ano ba talaga, baby Jesus o baby Jesus? Binebenta, kinabit sa akin dito. Tapos, hindi po Katoliko. Sabi, hindi, kinabit ko na yan At ang paniniwala nila na kailangan ay sambahin mo yung bata na hindi lumaki. Isa rin pandaraya ng kaaway sa atin na nananatili sa pagiging bata na nandoon sa sabsaban, nandoon sa kalagayan na baby. But the Bible says in Luke chapter 2 verse 52, sabi doon, and Jesus grew in wisdom and stature, and in favor with God and man. Sabihin, merong account sa Bible na talagang ang Panginoon ay sinasabi lumaki. Hindi na nanatili sa talagang inilagay doon para masabi na ang Diyos ay kailangan makita mo hanggang sa paglaki. Merong mga katuruan
the untold story of Jesus, yung mga pagkabinata niya, pero wala sa Bible. Pero nangangahulugan na minsan dinadaya tayo sa mga tradisyon para hindi mo makuha ang tunay na kahalagahan ng Pasko. Since we are Christians, alam na natin ang reason ng Pasko. Reason, sabi nga, the reason for this season. Inaabangan nila, alam niyo ba yung kauna-unang Pasko, the first Christmas? Inaabangan nila ang pagdating ng tagapagligtas. And after 2,000 years, ang mga tao inaabangan ang regalo. Inaabangan ng bagong damit. Inaabangan ng bonus. Pero sila, ang inaabangan nila ay kaligtasan. Ang inaabangan nila ay ang pagdating ng kanilang bagong hari. Yung tunay na magliligtas sila, maghahango sa kanilang pagkakaalipin ng iba-ibang nasyon. But, mapapansin natin sa Isaiah, yung kanyang binasa ni Jed, pinasabi ko sa kanya ito yung basahin nyo. Isaiah 9 verse 6, sabi dyan, sige nga, pakiyan natin, ulitin natin. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Alam nyo, itong talatang to, itong scripture na to, itong pinaka-matibay na verse na magsasabing merong Panginoong Yesus na Diyos. Amen? Sabi doon, ipanganganak sa atin at siya'y maghahari at tatawagin siyang, sabi ron, makapangyarihang Diyos. Sino makakabali doon? Mighty God. Diba? Sige, sino magsasabing hindi? Mali. Ito ang doktrina na kung saan ay magsasabi ng ating Panginoong Yesus ay nagkawatawang tao at tunay na Diyos. At alam nyo ba na isinulat ito 700 years before na ipanganak ng ating Panginoong Yesus. Isinulat na prophesy na-prophesy ang verse na ito 700 years before na ang ating Panginoong Jesus ay pinanganak. At alam nyo ba na after nun, dumating ang mga propeta, mga major prophets sa tinatawag, yung mga kilalang propeta na maraming sinulat at yung mga minor hanggang kay Malakay. Sinakalam nung Malakay. Lalo na pagka tayo ay nagsagibing, Malakay agad no? Si Malakay, yung kahulihan ng propetang pinag-usapan o pinagpahayagan ng Panginoon. And after that, alam natin kasunod. Makinig po tayo. Alam natin, New Testament, di ba pa? At between Malakay and Matthew, ay may tinatawag na 400 silent years. Hindi na nangusap, walang pangungusap ang Panginoon, walang mga propeta na ginagamit para sila ay pangusapan. Alam nyo, yung 400 silent years na yan, ay merong sinabi si Paul sa Galatians 4, verse 4. Nandiyan ba yan? Wala, no? Sabi doon ni Paul, Galatians 4, sulat na lang natin, sabi ron, but when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law. Sabihin, merong nakatakdang panahon na ipanganganak, na ito yung tamang panahon na ipanganganak at ipadadala ng Diyos sa kanyang anak. Sabihin, ang Diyos ay naghintay ng 400 years. Alam niyo, merong sa atin yan sa buhay natin. Minsan tayo, nananalangin tayo, no? Hindi tumutugon ng Panginoon. Minsan hindi tumutugon ng Panginoon. It's not answering. Maybe because parang katulad din yan na hinahanda. 400 years hinanda ng Panginoon ang pagdating ng kanyang bugtong na anak. Kaya pagka ang tagal-tagal mangusap ang Diyos sa'yo, tahimik ang Diyos, may ibig sabihin, there's something big is going to happen. The best
is yet to come. Pagka parang nagrereklamo ko na parang di ako pinagpapala, ay hindi pa handa kasi malaki o maganda o best ang ibibigay ni Lord sa akin. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, the best ang ibibigay ni Lord sa akin. At ikaw ang magpapasko sa akin. Nayari. Wala. So mahalaga po na alam natin ang tunay na mensahe ng Pasko. This morning, our message will remind us the real essence of Christmas. Let us be reminded of the essence of Christmas. Mahalaga po na kahit na tayo, ayoko pong maging killjoy. Lagi ako napapagalit ng asawa. Ano pa naman yung preaching mo? Paskong Pasko. Parang pang revival. Hindi pwede, no? Pero dapat, alam natin, kahit tayo nagliliwaliw sa mall, kahit na meron tayong mga ini-enjoy na mga 13-month pay, kahit na tayo ay merong nakukubang pagpapala tuwing dumarating ang Pasko end year, dapat alam natin ang tunay at kahalagahan ng unang Pasko. O yung talagang pasabi nga ng ating kapatid, hindi naman sigurado na December 25. Pero, saan mo ilalagay? Di ba? Buti na lang meron kahit paano, di ba? Kaysa wala. Wag na pagtulan, pag-usapan o ano ang gawin natin kung December 25 o January o February. Ang mahalaga, may tinakdang panahon para luwalhatiin natin ang Diyos sa kanyang kapanganakan. Alalahanin. Amen. We celebrate Christmas because, ano sa tingin niyo, bakit natin sineselebrate ng Christmas? Pastor Edwil, nasa kabilang page na ako. Nasaan na? Ano si Pastor Edwil? Tapos na, no? Wala pa yatang 15 minutes, nasa kabilang page na ako. So, tatapusin ko lang ng 20 minutes, no? Because God, number one, God reconciled to us through Christ Jesus. Pastor Edwil, pangalawa na po akong page. Ang ating Panginoon ay nakipagkasundo. Yan ang mahalaga, no? Alam mo ba na ang bawat isa sa atin kapag tayo ay makasalanan, at kahit hindi natin siya kilala, lalo't hindi natin siyang kilala, tayo ay kaaway ng Diyos. Pero, ang ating Diyos, dahil sa kanyang pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang bugtong anak. John 3:16 na lang na alam natin yan, no? Pero ang kanyang purpose ay upang makipagkasundo sa atin. Yan ang number one essence ng unang Pasko. Ay, ang tao ay pagkasundo sa Diyos. O ang Diyos ay makipagkasundo sa tao. 2 Corinthians 5:18 says, all this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Tayo ay pinagkakasundo ng Panginoon. Ito yung panahon na kung saan ang Diyos ay nakipagkasundo sa tao. Pwede ba, nasa mga oras na ito rin yung panahon na kung meron kang hindi kasundo, ito rin yung panahon na may pagkasundo ka. Natatawa sila, ano? Sino dito may kaaway? Taas ang kamay. Ayan. Siyempre, walang aamin. Pagka may kaaway, may kaaway ka, sama siguro ng ugali mo. Pag maraming kaaway, sabi, masama ugali niyan, daming kaaway. Pero, hindi nawawala na meron tayong hindi nakakaunawaan. Pero ito yung panahon na tayo ay makikipagkasundo dahil inire-reflect ng ating Panginoon na siya ay dumating dito sa mundo para ipagkasundo ang tao sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sino magsabi ng amen? Amen. And number 2, God heal and set us free. Isa sa pagpunta ng ating Panginoon ay upang ang bawat isa sa atin ay makaranas ng kalayaan. Alam nyo, noong ang ating Panginoon ay, siyempre I'm speaking of na ang ministry ng ating Panginoon ay noon siya'y malaki na. Pero siyempre nagsimula nang siya ay bumaba dito sa lupa at ipinanganak. Doon siyempre nagsimula ang lahat. Hindi siya magiging ganap na tao kung hindi siya naging bata. At isa sa kanyang ministry ay upang, basahin na nga natin. Sabi diyan, Luke chapter 4, verse 18. Alam ko nasa Isaiah din to. Sabi diyan,
The Spirit of the Lord is on me. Ito yung binasa ng ating Panginoon. Because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Alam nyo, yung pagkakasabi ng Panginoon, both literal at spiritual, ang pagpapagaling ng Panginoon. Tayo, ng ating Panginoon ay dumating sa ating buhay, tayo ay pinagaling sa ating spiritual na karamdaman. We are blinded. Lahat tayo ay dinaya, lahat tayo ay bulag sa katotohanan. Hindi natin alam ang essence ng kanyang pagdating sa lupa. Basta ang alam lang natin, masaya ang Pasko. Basta ang alam natin na ang Pasko ay panahon para sa mga bata. Ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan. Ang Pasko ay panahon ng pag-ibig. Yun lang, hindi mo lang bakit naging pag-ibig. Ang pag-ibig ay panahon ng Valentine's Day. Ba't dalawa ang panahon ng pag-ibig? Hindi natin alam. Pero ngayon na tayo nakakilala sa Panginoon, ay nire-remind tayo palagi nang ito ay panahon na kung saan ang ating Diyos ay tayo pinagaling. Tayo ay pinalaya. Sino dito sa tingin niya na malayang-malaya na siya? Amen. Amen. Saan kayo pinalaya? Yun naman, nag-EGR, ano? Lahat tayo dapat nakakaranas ng kalayaan ng ating Panginoon. At ang pinaka-ultimate na kaduluduhan ng kalayaan sa utang. Di ba? Sino dito until na may utang? Oh. Kalayaan sa kasalanan. Kalayaan sa pagsisinungaling. Kalayaan sa mga kabataan, kinakausap ko po muna. Kalayaan sa panonood ng mga nabibview sa computer. Kalayaan sa mga laro na na-addict ka na. Kalayaan sa addiction sa pagtatrabaho. Aba, kala nyo, ay, pastor, pasama ba yun? Aba, linggong-linggo, nagtatrabaho ka. Bigay mo kaya sa Panginoon to. Pastor, wala akong magagawa yung boss ko. Pero papasalamat ako sa Panginoon, meron dito mga umabsent para sa Christmas party. Ay, isa sana no? Para sa Christmas party. Kasi nakita nila kami kahapon, punta kami Pure Gold, ano? Hindi ko na bamanggit ng mga, hindi talagang absent daw sila. Talagang, they are dedicated to worship the Lord in this place. Then after that is Christmas party. Amen. Okay lang ba kayo? Okay, sige. So mahalaga po ang pagdating ng ating Panginoon ng kanyang purpose of coming on earth. And number three. God gave Jesus to be a substitute for our sin. Siya yung pumalit para sa ating pagiging makasalanan na dapat ikaw ang maparusahan, ikaw ang mapatawan ng kamatayan. Pero siya ang pumalit. Siya ang tumubos. Siya ang pinambayad. Isipin nyo, ang Diyos ay alam ang lahat ng bagay. Mula sa pagkapanganak, ang cute ng baby. Diba? Ang cute ng Panginoon. Pero alam ng Diyos na someday, after 30 years, yung cute na baby na yan na nakikita nyo sa sabsaban ay magkakaluray-luray ang katawan at puro dugo dahil sa kanyang pagtubos sa ating mga kasalanan. Amen? So yun, ang kahalagahan ng Pasko ay parang tayo ay nandun sa ano ba sinasabi ko yun? Ano ba yung tuwing, mahal na araw. Laging umuugnay sa mahal na araw. Kaya hindi ganoon kalait o kababaw ang pagkakakilala natin sa Pasko. Dahil lagi nating inilalagay na ang pagkadating ng ating Panginoon dito sa lupa ay siya ay para iligtas ka. Baby, liligtas ka. Hindi. Ang paglaki ng Panginoon, ang kanyang ministeryo at yung kanyang ultimate na ministry na ang siya'y mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Amen? Sabi dyan, Mark 10:45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life
as a ransom for many. Amen? Ransom. Pantubos. Ikaw ba, Hiner, kaya mong ipantubos? Bawa si Ken. Papayag ka ba? Hindi siguro. Baka nga si Jed, hindi rin eh. Hindi ka pumayag eh. Oh, bahala ka sa buhay mo. Diba? Pero ang Panginoon, inilagay niya ang kanyang sarili na hain. Isinacrifice niya ang kanyang buhay para sa ating lahat na makasalanan. 1 John 2:2. He is the atoning sacrifice for our sin, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. Alam niyo ba yung Day of Atonement? Sa kanila, yearly, meron silang tinatawag na nag-atonement day, na kung saan sila'y mag-aalay ng kanilang alay na hayop, maging tupa, o anumang uri ng hayop, kadalasan tupa, kailangan ito ay walang bahid, walang karamdaman, walang sugat, spotless, kumbaga, malinis, walang sakit. So, itong hayop na to kailangan ihahandog nila yearly, at ito ay merong malalaman nila kung ito'y karapat dapat sa Panginoon na tatanggapin. Lahat ng tao, lahat ng Hudyo ginagawa yan. So napakahirap mag-alay ng hayop para tayo ay tubusin sa kasalanan. Yun ang ginagawa nilang Hudyo. Pero ang Panginoong Jesus mismo, na kung saan siya ay walang kasalanan, tandaan nyo, kaya siya ay pinanganak na hindi doon sa natural na ano pa tawag doon? Pagtatalik na mag-asawa, kundi siya ay pinanganak at pinaglihi sa pamagitan ng banal na Espiritu upang ang kanyang pagiging tao ay ganap o banal, walang kapintasan, at siya lamang ang karapat-dapat na ialay ang kordero na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Naintindihan po ba natin? So yun, napakalaga po yun na siya ay pinampalit sa iyo, pinampalit sa akin, sa atin lahat. Yun ang essence ng Pasko. Number 4, God gave Jesus to die on the cross to take away the curse meant for us. Ito yung Christmas tree. Sabi doon, dapat yun ang ibig sabihin ng Christmas tree, no? Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on, sa ibang salita yan, tree yan, ano? Yung pinaka-cross na yon, puno. Pero walang mga dahon-dahon. Walang palamuti, walang Christmas light. So napakalaga ang ating Panginoon. Lahat po ng mga pinapako sa krus ay mga makasalanan at nandun sa kalagayan na may sumpa. At tayo, ang bawat sa atin ay mula na nagkasala, ang kauna-unahang tao na nilikha ng Diyos ay lahat tayo ay under the curse. At lahat tayo, kapag hindi tayo nakakapag-alay ng ating at tawag doon yung ating pagsisisi ng kasalanan, lagi ka nasa kasalanan, lagi ka nasa sumpa, paulit-ulit. Pero sabi diyan, ang Panginoon na ang gumawa nito. Merong verse sa Bible, ginawa niya to once, minsan lamang at para sa lahat. So wala nang magpipinitensya. Amen? So yung sumpa ng kasalanan ay nabura nang siya ay napako sa krus, sa puno. Naalis ang sumpa. So napakalaga ng itong Pasko to, isipin mo, ng pagbaba ng Panginoon sa lupa ay para alisin ng sumpa na nakalaan sa bawat sa atin. Amen? Amen po ba? And last, tatapos na, no? Anong oras na? Alas 12 na. Late kasi tayo eh. And number 5, God gave us the freedom of worship through Christ Jesus. Hebrews 10:19-22. Sabi diyan, therefore,
Brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way opened for us to the curtain that is His body. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart and with a full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. Amen. So, itong salita na ito yung pumalit doon sa sacrifice na ginagawa ng mga Hudyo, na kung saan yung pare, yung high priest, ay pupunta doon sa tinatawag na Holy of Holies. Most holy place tawag doon. Nandoon yung kaba ng tipan, na kung saan doon, lahat ng mga dugo, yung mga pinag-aalayan ng mga tao, ay iwiwisik doon para tanggapin ng Diyos ang mga request ng tao na kanilang pagsisisi ng kasalanan. Pero ginawa na ng Panginoon. Nawasak yung, kung mapapansin natin, meron sinasabi sa Bible na yung sa templo ay nawasak yung curtain. Talaga nawasak mula sa ceiling hanggang sa flooring. Literally nangyari, pero merong spiritual meaning na malaya ka nang makakalapit sa Diyos. Lahat tayo malayo nang lumalapit sa Diyos, na hindi ka na kailangan ng high priest, hindi na kailangan ng pare, na ikaw ay pupunta sa isang kahon na may mga butas-butas at mangungumpisal, kundi ikaw mismo na gusto mo na yung puso, sabi heart sprinkled to cleanse. Yung puso natin mismo ang ilalapit na natin sa Panginoon, hindi na yung dugo na iwiniwisik. Basta ikaw ay handa na lumapit sa Diyos at hingin ng tawad, patatawarin ka ng Panginoon. Di ba napakahalaga na ginawa ng Panginoon? Napakahirap na lagi ka na lang bibili ng tupa. Pwede siguro mga time na yun, may mga dayaan na. No? O ito yung pinaka-the best na tupa. Bilin mo to sa ganitong halaga. Ikaw, lagi kang cramming. O sige, bibilin ko na yan para hindi ako malate sa Day of Atonement, yung pag-aalay nila. So napakalaga po na tayo ay malaya na nakakalapit because of the first Christmas happened. All of us ay meron ng kalayaan na makapag-worship kay Lord. Amen. Isipin nyo kung nasa Old Testament tayo, ikaw Lloyd, magdadala ka dito ng tupa lagi. Oh. Nakaganon sakbi sa'yo. Hindi mo masusuot yan. Ano ba? Dadala tayo dito, puro amoy mga tupa tayo lahat dito. Diba? Tsaka hindi ganito itsura ng church. Kailangan yung merong parang pinag-aalayan na merong apoy na sinusunog at merong pinagkakatayan. Napakahirap. Pero ang mahalaga sa atin ngayon, tayo ay malaya makakalapit kay Lord. Amen? Ano gagawin mo? Yanda mo yung puso mo na tunay na nagsisisi at humingi ng tawad sa Diyos. Amen? At malaya ka makapagpuri sa Kanya. Alam mo na nandyan ang Diyos, handa magpatawad. Alam mo na nandyan ang presensya ng Diyos. Kung ikaw ay lumalapit sa Kanya at nagpapakumbaba, kaya mong mag-worship sa Kanya. Amen? Yung mga hindi nakakapag-worship, may problema sa relasyon sa Diyos. Amen? Kaya hindi ka makapag-worship kay Lord, wala yung kalayaan, may pumipigil sa'yo. Baka merong tupa na nakasakbit sa'yo. Na nagpapabigat sa'yo, dapat malaya na tayo. Yan ang ginawa ng Panginoon, kanyang kamatayan sa krus, para malaya ka makalalapit sa Kanya. If you draw near to God, sabi sa Bible, James 4:8, He will draw near to you, siya ilalapit sa iyo. Amen? Sabi sa 1 John 1:9, kung iyong papahayag iyong kasalanan sa Kanya, ano sabi? Siya'y tapat, ikaw ay patatawarin at lilinisin sa iyong mga kasalanan. Alam niyo ba yun? Yun lang ang requirement doon. Ilalapit mo ang iyong sarili, iingi mo ng tawad na mayroong pagtatapat. So, yan yung 5 na bakit natin sineselebrate ang Pasko. Number 1, tayo ay pinagkasundunan ng Diyos. So, nakipagkasundunan ng Diyos sa atin. Dapat nating i-celebrate yun. Dapat nating pagpasalamat yun. Number 2, tayo ay pinalaya. Tayo ay pinagaling.
Both spiritually and physically, tayo pinagagaling. Di ba? Pag may karamdaman ka, hindi ka agad sa doktor lumalapit, kundi sa Panginoon. Amen? Ayun. So, meron kang access sa Panginoon na every time na may karamdaman ka, may confidence ka, na hindi gamot agad, kundi si Lord. Last 2012, ewan ko nakikwento sa inyo, o 2012 yata ngayon, nagkaroon ako ng matinding UTI. Sobra. Sabi nga nila, may sakit sa UTI. Oh, ano kaya? Nagkaroon ako ng UTI habang nagpipreach ako. Ang gawain pa namin ng mga kabataan, nandiyan pa, hindi pa yung parang madilim. So, habang nagpipreach ako sa kanila, ang sakit, sobrang sakit na namimilipit na ako pero tinutuloy ko rin. Sabi ko, ano ba to, dadalhin ko na sa doktor? Salamat sa Panginoon, wala kaming kapera-pera. Natuto kaming manampalataya, natuto akong manampalataya sa Panginoon na kayang pagalingin ni Lord yung karamdaman na yon. Meron pang Diyos, di ba, na nagpapagaling ng karamdaman. Amen. Ngayon alam natin ang message ng, number 3, God gave us Jesus. Wala nang ibang binigay, tanda natin, wala nang ibang binigay. Not even Mary, not even Saint Joseph, not even San Lorenzo, not even sino ba yon? Yung San Clemente. Viva San Clemente. Not even sino yun? Pedro Calunsod, ang patron saint ng mga taga-Hinatilan. Ay, hindi, Gregorio pala. Pero taga ron yun kasi sa bayan ng ating Pastor Greg. Hindi sila ang ating daan. O hindi sila ang sinubstitute para tayo maligtas, kundi ang ating Panginoong Yesus. Wala nang iba na dapat sasambin. Amen? Siya lang, hindi si Santa Claus. Alisin nyo na sa isip niyo yung Santa Claus. And number 4, nawala yung kasalanan, nawala yung curse, nawala yung sumpa nung tayo ay kumilala sa Panginoon at dumating siya sa ating buhay. And number 5, nagkaroon tayong kalayaan. So that's it. Sapat na ang Pasko mo kahit hindi masyadong masarap yung pagkain, hindi masyadong garbo ang iyong Noche Buena, basta alam mo yung essence ng Christmas, masaya na. Amen? Basta alam mo yung totoong meaning ng Christmas. Sapat ng si Jesus, ang kasama mo, tuloy pa rin ang Pasko. Amen. Tayo po sa mga oras tayo magse-celebrate ng Christmas party na buong laman ng puso natin ay wala iba kundi pasasalamat sa Panginoon. Amen? Sino dito nagpapasalamat na dumating ang Pasko sa iyong buhay ng Panginoon? That God save us all at ikaw, ako, tayong lahat ay pinili ng Panginoon. Amen? Naniniwala ka ba pinili ka ng Panginoon? Amen. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Salamat sa Panginoon. Tapos na po ang ating Hallelujah. Hallelujah. We'll just pray. Lord, salamat Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong mga salita. Salamat Panginoon sa kalagahan ng unang Pasko. Salamat o Diyos na kami o Lord ay nakaunawa. Pinaunawa mo sa amin Panginoon ang kalagahan ng iyong pagdating sa lupa Lord God. Although alam na namin mga bagay nito Lord God. Ito lang po ay reminder Panginoon Lord God na ang bawat sa amin Panginoon ay dapat mag-celebrate, dapat magpasalamat, dapat magpuri sa iyo dahil dumating ka sa aming buhay. Salamat o Panginoon Diyos, itong aming samot dalangin. Pagpalain po ang bawat sa. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin Diyos na buhay.